Sa isang liblib na baryo may kwento ng trahedya at diwata na bumabalot sa takot ng mga residente. Ang mga alamat ng isang nagagalit na diwata ay tila hindi lamang panakot, kundi isang babala na may kapangyarihan pa ring nagmamasid. Isang gabi, nakarinig si Tino at ang kanyang asawa ng boses na umaawit mula sa bakanting lote. Isang boses na tila hindi mo matatakasan. Habang patuloy na nagaganap ang mga kababalaghan, isang responsibilidad ang ipinasa kay Tino. Siya ang magiging tagapamagitan ng baryo at ng kagubatan upang masiguro na hindi na magagalit muli ang diwata. May gusto lang sana akong i-share na kwento sa inyo. Tawagin niyo na lang akong Tino. May nangyari sa amin ng asawa ko noong bago pa lang kaming nakatira dito sa lugar namin. Medyo liblib na baryo ito, malayo sa kabihasnan, pero okay naman ang signal ng internet. Kaya kahit papaano ay hindi naman kami napag-iiwanan ng panahon. May nangyari raw kasi dito sa amin noon na malaking trahedya. May festival daw noon sa baryo. Tapos bigla na lang nagkaroon ng isang malaking sakuna. Maraming namatay. Ang sabi ng mga nakakatanda, isang diwata raw ang may kagagawan noon. Nagtampo raw kasi dahil sa mga residente na nagpuputol ng mga puno sa kagubatan. Kaya pinarusahan ang buong baryo. Kaya raw hindi umuunlad ang lugar namin dahil sa takot ng mga tao na maulit ang trahedya. Hindi ko alam kung totoo ba yung kwento na yon, pero may nangyari sa amin ng misis ko na pwedeng makapagpatunay na totoo nga ang mga kwento tungkol sa diwata. Bago pa lang kaming lipat sa lugar na ito ay binalaan na kami ng mga residente tungkol sa diwata. Kailangan daw naming mag-ingat sa mga sinasabi namin dahil baka magalit ang diwata. Ako, hindi naman ako naniniwala sa mga ganoong bagay. Para sa akin, mga kwento lang yun na pampalipas oras. Pero yung asawa ko, natakot sa mga kwento ng mga kapitbahay namin. Isang gabi, nakarinig kami ng pag-awit mula sa bakanting lote sa tapat ng bahay namin. Yung boses, parang umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Parang kahit saan ka magtago, maririnig mo pa rin. Nakakakilabot talaga. Hindi ko makalimutan yung takot na naramdaman namin ng misis ko noon. Yung boses ay parang boses ng isang napakagandang babae, pero hindi namin makita kung sino yung umaawit. Nung sumilip ako sa bintana, wala akong makita, pero yung boses ay parang nasa tapat lang talaga ng bahay namin. Lumipas ang mga araw at napansin ko na yung mga halaman sa bakuran ay nalalanta. Parang may gustong ipahiwatig yung diwata sa amin. Baka nga nagagalit siya kahit na dinidiligan ko naman sila araw-araw. Doon ko naisip na baka totoo nga ang mga kwento ng mga kapitbahay namin. Baka nga may diwata na nagmumulto sa lugar namin. Naalala ko yung boses na narinig namin ng asawa ko. Baka yun ay yung diwata na nagagalit sa amin. Kaya naisip ko na baka kung magtatanim ako ng mga bulaklak para sa diwata, ay baka sakaling mapatawad niya kami. Pero sabi ng asawa ko, magtanong daw muna kami sa mga kapitbahay kung anong bulaklak ang gusto ng diwata. Mabuti na lang at may nagrekomenda sa amin na kausapin yung matanda na nasa dulo ng kalsada. Siya raw kasi ang nakakaalam ng ritual para sa diwata. Pero bago pa man namin makausap yung matanda ay may nangyari na naman na kababalaghan. May mga kabataan na nagpunta sa amin, taga-ibang baryo sila. Nakita raw nila sa social media yung kwento tungkol sa diwata. Kaya gusto nilang mag-imbestiga. Hindi ko alam kung paano nakarating sa social media yung kwento tungkol sa diwata. Pero dahil sa mga kabataan na yon ay nagparamdam na naman yung diwata. Naglalakad ako noon pauwi sa bahay. Medyo late na ako nakauwi dahil may tinapos pa ako sa trabaho. Habang naglalakad ako ay may napansin akong mga nagliliparang dahon. May mga ilaw din na umiikot sa paligid. Parang mga alitap-tap na naglalakihan. Doon ako nakaramdam ng takot dahil naalala ko yung kwento ng mga kapitbahay namin tungkol sa diwata. Pinilisan ko ang paglalakad pero habang papalapit ako sa bahay namin ay palakas ng palakas yung ihip ng hangin.
Parang may bagyo na hindi mo maintindihan. Yung mga alon ng hangin parang may sariling buhay. Nakakatakot talaga. Pero yung mga puno ay hindi naman gumagalaw. Yung mga dahon lang ang nalalaglag. Pagdating ko sa bahay ay sinalubong ako ng asawa ko. Sabi niya, may mga kabataan daw na nagpunta sa bakanteng lote sa tapat namin. Tapos ay nag-i-stay daw doon gabi-gabi. Hindi raw niya alam kung ano ang ginagawa ng mga kabataan na yon dahil hindi naman niya makita mula sa bintana namin. Doon ko naisip na baka yung mga kabataan na yon ang dahilan ng mga kababalaghan na nakikita ko. Nagdesisyon ako na kausapin sila. Pero bago pa man ako makalabas ng bahay, ay bigla na lang bumuhos ang napakalakas na ulan. Nagulat ako dahil kanina lang ay napakaliwanag ng buwan. Pero ngayon ay parang may bagyo na. Lumabas ako ng bahay kahit na pinipigilan ako ng asawa ko. Alam ko na may kinalaman yung diwata sa pagbabagyo. At alam ko rin na yung mga kabataan na nasa bakanteng lote ang dahilan ng lahat. Nakita ko sila na nakatayo sa gitna ng bakanteng lote. May hawak silang mga cellphone at nagvi-video sa paligid. Lumapit ako sa kanila at sinabihan sila na tigilan na nila ang ginagawa nila dahil nagagalit na yung diwata, pero hindi sila nakinig sa akin. Bagkus ay nagtawanan pa sila. Sabi nila, hindi raw ako pwedeng makialam sa ginagawa nila dahil public property naman daw yung bakanteng lote. Nagpantig yung tenga ko sa sinabi nila, pero bago pa man ako makapagsalita ay bigla na lang nagliwanag ang buong paligid. Parang may kidlat na napakalapit sa amin. Napapikit ako ng mga sandali. Pagdilat ko ay nakita ko na yung mga kabataan ay nakahandusay na sa lupa. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanila, pero alam ko na yung diwata ang may kagagawan noon. Nung biglang nagliwanag, ay nakita ko yung puno na nasa dulo ng bakanteng lote. Parang may isang babae na nakatayo sa itaas noon. Hindi ko maaninag yung mukha niya dahil napakaliwanag niya. Pero narinig ko yung tinig niya. Sabi niya sa akin, apo raw ako ng isang tao na minahal niya noon. Kaya ako lang ang tanging tao na nakikita niya sa buong baryo. Sabi pa niya, gusto raw niyang makasama ang lolo ko. Kaya lang ay naunahan na raw siya ng lola ko. Binigyan niya ako ng isang responsibilidad. Sabi niya, ako raw ang magiging tagapamagitan ng baryo at ng kagubatan. Ako yung magbabantay na walang gagawa ng kalokohan sa kagubatan para hindi na magalit ang diwata. Pagkatapos noon ay bigla na lang siyang nawala. Nagising yung mga kabataan at nagtakbuhan palabas ng bakanteng lote. Hindi ko na sila pinigilan. Hinayaan ko na lang sila na umalis. Kinabukasan ay nalaman ko na umalis na pala yung mga kabataan. Hindi na sila nagpaalam sa mga kamag-anak nila na nakatira sa baryo namin. Simula noon ay naging maingat na yung mga residente sa mga ginagawa nila. Dahil alam nila na ako ang magsusumbong sa diwata kapag may ginawang kalokohan ng mga tao sa kagubatan. Habang tumatagal ay nasanay na rin kami ng asawa ko sa pamumuhay sa baryo. May mga bagong lipat na rin dito. Sinasabihan ko sila tungkol sa diwata pero hindi sila naniniwala. Kaya hinahayaan ko na lang sila, baka sakaling magparamdam ulit yung diwata. Nung nakaraang buwan ay narinig namin ng asawa ko yung pag-awit na galing sa bakanteng lote. Parang paalala na nandyan pa rin siya, nagmamasid at handang magparusa kapag may lumabag sa kagubatan. Nagkatinginan kami ng asawa ko. Alam namin na may ibig sabihin yun, nagpaparamdam na naman ng diwata. Ibig sabihin ay may gumagawa na naman ng kalokohan sa kagubatan. Sa kwento ni Tino natutunan natin na ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagbibigay babala at parusa. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mag-ingat sa mga diwata, baka sila'y nagmamasid.